Merong nilabas na bagong version ng Honda Beat ang Honda Motors Indonesia. Ang Honda Beat 2024, new look sa disenyo dahil may isang variant ito na tinatawag nilang naked bar na para siyang may handlebar ng PCX. Sa vlog na to, tingnan natin ang full specs ng motor na to. Gaano ito kaastig at kaporma. Ikukumpara din natin to sa nakaraang model ng Honda Beat at kung ano-ano pa ang mga nadagdag na feature sa motor na to. Tara, umpisa na natin. Travel, tutorials, review, basic maintenance, delivery rider. Four-stroke single overhead cam na may enhanced smart power, air-cooled na may maximum power na 6.6 kW sa 7,500 RPM, maximum torque na 9.2 Nm sa 6,000 RPM, 110cc, starter, electric starter, clutch type, dry clutch na automatic, fuel system, PGM-FI o program fuel injected. Sa length, width at height, 1,868 by 745 by 1,058 mm. Sa wheelbase, 1,251 mm. Sa seat height, 742 mm. Empty weight, 89 kg. Oil capacity, 0.65 liters. Fuel tank capacity, 4.2 liters. Front suspension, telescopic. Sa rear suspension type, swing arm with single shock absorber. Gulong sa harap, 100 by 90 size 12. Gulong sa likod, 110 by 90 size 12 din. Sa front brake, hydraulic disc na may single piston. Ang rear brake ay drum brake. At ang pinakahuli, itong braking system niya ay combi brake system. Malakas at full LED na rin lahat ang mga ilaw nito. I-compare natin sa Honda Beat 2023. Pareha sila full LED light at sa tingin ko medyo may kaliitan tong Honda Beat 2023 compare dito sa 2024. At itong 2024 model ay may digital panel meter na makikita ang iba't ibang klaseng indicator. Compared nga natin dito sa dating Beat na semi-digital meter panel design. Pagdating nga dito sa may key shutter natin, dito sa may susian at itong seat opener ay halos parehas lang sila, no? Walang masyadong pinagkaiba. At pagdating nga sa look neto, itong 2024 model natin ay napakaganda dahil meron kang naked bar na kakaiba. Ang itsura ay parang dirt bike o para siyang handle ng PCX. Ito yung isa sa unique dito sa motor na to. At nagbago na rin ng look itong apakan niya, saka itong cover muffler. Medyo inayos nilang ng konti. At ito pa yung isang unique dito, meron siyang handguard. So para siya talagang dirt bike, no? Astig yung itsura niya. Pagdating dito sa may storage compartment, meron tayong 12 liter. So same lang din dun sa may old model natin, no? At ito yung brake lock lever nitong Honda Beat 2024. At marami pang nabago sa motor na to, hindi lang yan. Tulad nitong dinagdag nilang anti-theft alarm. So malaking bagay to pag nasa parkingan at iniwan nyo. Pagka ninakaw ay pwedeng mag-alarm, no? So ito yung safety features ni Honda Beat 2024. At ito pa yung isang variant na nirelease ni Honda sa Indonesia. Mamaya i-check natin yung iba't ibang klaseng variant sa yung iba't ibang klaseng kulay, no? At itong isang variant nga na to ay merong smart key system at combined digital panel. Full LED na rin ang ilaw nito. Yung naked bar na Beat Street ay walang smart key system. Yun ang pinagkaiba ng dalawa. At ito nga bagong Beat ay binago ang gulong dahil pinataba pero pinaliit, no? Na may size na sa harap 100 by 90 size 12. Sa likod 110 by 90 size 12 din. At kung ikukumpara nga natin sa dating Beat, sa front, meron nitong 80 by 90 size 14. Sa rear, meron tong 90 by 90 size 14 na parehas tubeless. Kung alam nyo yung Yamaha Mio Gravis na motor, parehas na parehas sila ng gulong nitong Beat at ito yung decals nya. Saka ito yung taillight. At meron siyang astig na look. At pagdating sa maximum torque, itong dating Beat ay merong 9.3 Nm sa 6,000 RPM. At sa maximum power, meron 6.6 kW at 7,500 RPM. At itong bagong Beat ay meron ding 6.6 kW at 7,500 RPM. At sa maximum torque, meron siyang 9.2 Nm sa 6,000 RPM. So parehas lang silang dalawa pagdating sa maximum power at saka sa maximum torque. At pagdating naman sa starter, itong old model ng Honda Beat ay meron siyang kickstart. Samantalang dito sa bagong Honda Beat ay missing in action. Yes nga po, wala siyang kickstart, pero wag ka naman lungkot.
Dahil hindi naman gagawin niya ni Honda kung madaling masira yung battery mo o madaling malobat, no? Kung lagi kang gagamit ng push start button. At pagdating sa braking system, parehas silang may combi brake. Sa fuel consumption naman, itong bagong Honda Beat natin ay pumalo ng 60.6 km per liter. Samantalang dito sa Honda Beat 2023 natin, pumalo ng 63.9 km per liter. So medyo may katipiran tong old model ng Honda Beat natin compared dun sa bago. Merong tatlong variant ang Honda Beat 2023. Ang Honda Beat FI, Honda Beat Playful at Honda Beat Premium. Sa Honda Beat FI, meron tayong tatlong kulay, black, gray, saka white, na may SRP price na 69,700 pesos. Ito yung standard version nila. Sa Playful, meron tayong apat na kulay, ang Clipper Yellow, Fighting Red, Pearl Nightfall Blue, at saka itong Pearl Silvestris Gray, na may estimated price na 71,400 pesos. At dito naman sa Premium, meron tayong dalawang kulay, ang Matte Axis Gray at ang Pearl Arctic White, na may SRP price na 72,400 pesos. Ito yung ISS at CBS version naman. At dito naman sa Honda Beat 2024, meron tayong apat na variant, ang Beat Street, Beat CBS, Beat Deluxe, at Beat Deluxe Smart Key. Sa Beat Street, meron tayong dalawang kulay, ang Street Brown at Street Black, na may SRP price na 19,300,000 Indonesian rupiah. At i-convert natin sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 69,010 pesos. At kung darating nga ito sa Pilipinas, pwedeng magbago ang presyo nito at tumaas pa, no? Dahil dadaan pa ito sa Bureau of Customs para sa karagdagang taxes. At ito namang Beat CBS ay may tatlong kulay, itong Punk Red Black, Hard Rock Black, at itong Just White Black, na may SRP price na 18,430,000 Indonesian rupiah. I-convert natin sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 65,900 pesos. Dito naman sa pangatlong variant natin, ito yung Deluxe CBS at ISS. Meron nitong dalawang kulay, itong Deluxe Black at itong Deluxe Matte Silver, na may SRP price na 19,300,000 Indonesian rupiah. I-convert natin sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 69,003 pesos. Pareha sila ng presyo nung Beat Street. At itong pinakalas natin, itong Deluxe Smart Key, na merong tatlong kulay, itong Deluxe Matte Blue, Deluxe Matte Green, at Deluxe Matte Black, na may SRP price na 19,830,000 Indonesian rupiah. Convert nga natin sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 70,872 pesos. At final verdict tayo sa motor na to. Meron ka ng astig at kakaibang look, samahan mo pa ng matabang gulong. Take note nga pala, no, yung matabang gulong ay para lamang sa Beat Street na variant, at advanced na ang security features nito. Pero all variant ay walang kickstart. At kung ma-release nga ito sa Pilipinas, ay tsak maraming tatangkilik dito. Kayo, anong masasabi nyo sa motor na to? Kita-kits ulit tayo sa next motorcycle review.